Ilang linggo bago inaasa ang pagbabalik ni dating Senior Superintendent Michael Ray Aquino sa Pilipinas, kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals na i-dismiss ang murder charges laban kay Senador Ping Lacson. Bagamat hindi merito ng kasong pinagbasihan, masaya si Lacson sa desisyon. Nagbabalik ang saksing si Jam si Sante. Christmas in March. Dito isinalarawan ni Senador Panfilo Lacson ang masayang pagkikita niya at ng kanyang mga mahal sa buhay matapos ang mahigit isang taong malapalos na pagtatago. For 13 months, I was a fugitive from injustice. I lived the life of a prisoner outside a prison cell. I had only one rule to follow: do not get caught. Lumutang ang senador kasunod ng penal na pagbasura ng Court of Appeals sa Dacer Corbito murder case laban sa kanya. Pero inapela ito ng pamilya Dacer sa Korte Suprema. At kanina, naglabas na ng desisyon ang kataas-taasang hukuman. Ang apela ng pamilya Dacer na babaliktad ang pag-dismiss ng Court of Appeals sa murder case laban kay Lacson, ibinasura. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Conchita Carpio Morales, nakasaad na tanging ang estado lang at ang mga kinatawan nito ang maaaring umapela sa mga dinismiss ng criminal action. The third division has denied the petition filed by the Dacers against Senator Panfilo Lacson on the ground that they are not real parties in interest in this particular case to file the petition for review. Sa kasong ito, ayon kay Supreme Court spokesman Maidas Marquez, maaaring ang Office of the Solicitor General lang daw ang maghain ng apela, imbes na ang pamilya Dacer. Pero hindi na ito ginawa ng OSG matapos magdesisyon ng Department of Justice na magsagawa ng reinvestigation. Paglilinaw ng korte, hindi merit ng kaso ang batayan ng desisyon. Gayunman, masaya na rin daw si Senador Lacson. At least, makakapagtrabaho na ako, I can perform my duties as a senator without the proverbial sword of Damocles hanging over my head. Sa kabila nito, sinabi ngayon ng DOJ na kung kinakailangan ay ipapatawag pa rin nila ang senador sa reinvestigation. Gayon din ang i-extradite na akusadong si Michael Ray Aquino, pati na sina Cesar Mangao, Glenn Dumlao at iba pang personalidad na iniuugnay sa krimen. The thrust of the reinvestigation is to determine who is the mastermind, the brains. Ma'am, Hindi kasama dyan yung culpability nila Michael Ray Aquino because they are on trial. Una lang sinabi ng kampo ni Lacson na dapat muna magkaroon ng panibagong ebidensya sa kaso bago magkaroon ng reinvestigation. Jam Sante, ang inyong saksi. Samantala, isang babae ang patay matapos tambangan sa intersection ng Commonwealth Avenue at Regalado Avenue Extension sa Quezon City. At live mula sa Quezon City, saksi si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, sa mga sandaling ito ay abalang-abala ang ating mga otoridad, partikular ang mga kagawad ng scene of the crime operatives sa pag-iimbestiga dito nga sa isang puting Toyota Altis na tinatemban ng alas 9:30 kagabi o kaninang gabi ng tambangan na aabot sa 3 armadong lalaki, armado ng mga matataas na kalibre ng baril. Patay yung babae sa loob, Vicky, at sa mga sandali ito ay patuloy na kinukumpirma ng mga otoridad yung pagkakakilanlan niya. Ayon sa mga nakausap nating mga saksi, tinatayang ang mga ganung oras, alas 9:30 ng gabi, dito sa may panulukan ng Commonwealth Avenue at Dahlia Street, nang bigla raw paputukan na aabot sa 3 armadong lalaki itong sasakyan ng biktima. Marami yung pinakawalang bala, dahilan para magsuspecha itong mga nakasaksi na talagang sinugurong mapapatay nila ang kanilang target. Narito ang ilan sa mapahayag ng mga nakausap nating saksi, Vicky. Opo, pagbaba namin ng jeep, bigla kaming may narinig na pumutok, tapos yung pagtalikod namin binabaril na. Ano yung na mga bumabaril? Naka-block po sila, parang naka-bonnet yata silang tatlo po sila. Okay, sa mga sandaling ito, Vicky, ay patuloy ang pag-iimbestigahan ng mga taga-scene of the crime operatives. Kanina pa nga ay nadeklara ng patay yung babae pero hindi siya agad mailabas dahil nga kailangan pang imbestigahan ng mga taga-Soko. Patuloy na inaalam, kinukumpirma. Bagamat may nakuha na silang pangalan, Vicky, kinukumpirma pa rin nila kung ito nga ba talaga yung pagkakakilanlan o pagkatao nung napaslang na biktima dito sa may panalukan ng Commonwealth at Dahlia. Mula nga dito sa may Quezon City, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Nakipagpulong naman si incoming DOTC Secretary Mar Rojas kay outgoing Secretary Ping De Jesus para talakayin ang mga nakabimbing proyekto ng kagawaran. Tiniyak ni Rojas na bukod sa gagampanan ng kanyang tungkulin, magiging patas din daw siya sa pagpili ng mga bagong tauhan
Saksi si JP Soriano. Excited na raw mag-umpisa sa trabaho bilang Transportation and Communication Secretary si dating Senador Mar Rojas. Kanina, nagtungo siya sa tanggapan ng DOTC para makipagpulong kay outgoing Secretary Jose Ping de Jesus at sa ilan pang opisyal ng kagawaran. Kabilang sa mga tinalakay kanina ay ang mga proyektong mamanahin ni Rojas tulad na lang ng North Rail Project, radar sa NAIA 3, Roro Ports, pati na ang ilang road project sa Bicol Region. Very excited. Mahigit sa 30 billion worth ang mga projects na tinatalakay ngayon ng DOTC. He will face a lot of challenges. We of course welcome him here. I think I don't know of any other person who's more prepared in terms of experience and wisdom. Sa June 30, kung kailan magiging epektibo ang pagbibitaw ni De Jesus sa pwesto, kasama niyang aalis din ng DOTC ang tatlong undersecretary. Sabi ni Rojas, magiging makatarungan daw siya sa pagpili ng mga ilalagay sa mga mababakanting posisyon sa DOTC. Titingnan natin ang performance ng bawat isa, ano ba ang kanilang deliverables, ano yung kanilang objectives, nagawa ba ito, at doon natin babasehin ang ating decision at rekomendasyon. Ayon naman sa papalis ng si De Jesus, hindi raw napag-usapan sa kanilang pulong ni Rojas ang tungkol kay LTO Chief Virginia Torres na inaasahang babalik na mula sa kanyang leave matapos ang gusot sa Stratco, ang IT supplier ng LTO. Gayunman, may ibibilin daw si De Jesus kay Rojas kaugnay rito. It's an ongoing contract. We just want to make sure that the contract is not violated by either party. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Saksiyan mamaya. Lalaki sa China, maswerteng nakaligtas ang mahulog mula sa ika-10 palapag ng apartment building. Isang Pilipina, bida sa Korean musical na Arirang Fantasy. 63 taong gulang na Japanese national nag-enroll sa grade 3 pupil sa isang eskwelahan sa Pangasinan. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.